What's up mga kadiskarte? Ngayong araw, pag-uusapan natin ang day 1 mo bilang isang Grab driver. So natapos mo na lahat ng mga documents, mga CPC, PA at onboarding requirements para makapasok sa Grab. Ito ang mga dapat mong gawin. First day mo ngayon at syempre kailangan pogi ka, mabango ka at syempre dapat handa ang iyong sasakyan. Bago ka umalis ng bahay, siguraduhin mo na meron ka ng access sa iyong Grab app. Ibig sabihin, pwede ka na mag-login at kapag nag-verify ka, ay pwede ka nang tumanggap ng booking. Para tuloy-tuloy ang biyahe, siguraduhin na ang sasakyan mo ay naka-full tank para hindi ka na rin makaabala ng mga pasahero. Minsan kasi makaka-encounter ka ng pasahero na nagmamadali at gusto nila makarating agad doon sa destination. Nakakaabala kapag during the ride or during ng biyahe ninyo, doon ka palang magpapagas. So i-make sure mo na full tank ang iyong sasakyan. Siguraduhin din natin na ang iyong sasakyan ay nasa kondisyon. Kailangan ang tire pressure, brakes, engine oil, coolant at lights ay maayos. Siguraduhin na full charge ang iyong cellphone or dapat meron kang dalang power bank. Kung wala kang dalang power bank, kailangan meron kang dalang cord. Papakita ko sa inyo. Dapat meron kang ganito. So sa sasakyan ko, kadiskarte, meron akong, ayan. So meron akong cord na nilalagay dito sa aking sasakyan. At pag nag-charge, ito lang, i-connect lang yung cord na ito para habang bumabiyahe ka ay naka-charge. At syempre, since pinakita ko na rin lang ito, dapat meron kang phone holder. Sa akin nilalagay ko dito kadiskarte ang aking phone para kahit ano man mangyari ay syempre para sa safety na rin natin at maganda ang pag-hold ng kanyang cellphone. So kung gusto niyo ng ganitong style, may iba-iba kasing style ng phone holder, ilalagay ko na lang dito sa video na ito ang description ng phone holder na ito. So yun, di ba? Nakapag-upselling pa nga. So meron yan dito sa Shopee. So ilalagay ko yung link dyan. Kung gusto niyo yan, i-order nyo na din, okay? Sa akin, kadiskarte, minsan nagdadala ako ng snacks or tubig. Importante yung tubig, ha? Kailangan meron kang palagi para hydrated ka. So wag mong kakalimutan yon. Kahit na at least yung mga 1 liter na container para meron ka lang water habang bumabiyahe ka. At kahit siguro yung tumbler para refillable pag meron kang napuntahan like McDonald's or any restaurant or karinderya na pwede ka mag-refill ng tubig, at least meron ka ng ready. Next is wag mong kakalimutan, syempre magdala ka ng extra cash, lalo na barya. So i-assume natin palagi na walang barya ang passenger. So kailangan ready ka sa panukli. Required yan kadiskarte. Hindi natin pwedeng i-excuse na wala tayong panukli at hindi natin sila masusuklian dahil sa wala tayong dalang pera. Alright? So bawal yun kadiskarte, ha, yung hindi natin ibibigay yung sukli nila kahit na piso, ultimo piso. Wag mong kakalimutan na ibalik ang kanilang sukli. Okay, kailangan mo rin yun syempre minsan sa toll at parking. Sa usapang toll naman kadiskarte, kailangan ready na palagi ang iyong Easy Trip or ang Auto Sweep. So make sure lang na palaging may load ito. Okay, at least minimum tag 500 pesos or anytime dapat merong laman ang iyong GCash para kung wala nang load ang iyong RFID at dumaan ka sa mga expressway na kailangan ng toll ay makakapagbayad ka ng maayos at walang magiging aberya. Siguraduhin din natin na malinis ang ating sasakyan mula loob hanggang labas. Okay? So make sure na tayo ay magpa-car wash at panatilihin natin mabango at malinis ang loob ng sasakyan para syempre sa comfort na naibibigay natin sa ating mga pasahero. Ready ka na at ang iyong sasakyan. Ngayon tuturuan naman kita paano ka tatanggap ng first booking mo. Okay? So for the sake of this video, tatanggap ako ng booking at maghihintay tayo ng may pumasok na booking sa atin. So naka-ready na ang aking app. Ito mga kadiskarte, syempre kailangan mag-online ka muna. Since ngayon hindi pa tayo naka-online, ito ang inyong dashboard. Okay? Gawin natin. So ayan, tayo ngayon ay naka-online na. Maghihintay na lang tayo na pasukan tayo ng booking. Ayan mga kadiskarte, saktong-sakto. Meron tayong booking. Ayan, ang pagpipilian mo lang or cancel or continue. Pag kinontinue mo, ibig sabihin tatanggapin mo na yung booking. Ayan, so continue natin. Hindi ko lang ilalagay yung hindi ko papakita yung profile ng ating passenger. Pero ito ay 177 pesos. Ang nakikita nyo dito kadiskarte,
na 177 pesos. Ito na yung pinaka net income. Bawas na dito yung commission ni Grab. Okay, ang pick up nito ay 1.4 kilometers. Pupuntahan natin at samahan nyo ako. So ito kadiskarte, i-make sure natin na i-chat ang ating mga passengers. So tulad nito, meron ako mga suggested or smart suggestion na nakalagay sa aking chat na ang kailangan sabihin ay papunta ka na doon sa location ng pick up. Since papunta na tayo, kailangan ma-notify sila na tayo ay papunta na, dahil minsan kapag hindi mo sinabi na ikaw ay papunta na, ang mangyayari minsan kinakancel yan ng mga passenger. So make sure na i-chat natin sila bago ka pumunta doon sa location ng pick up. Pagdating sa navigation ng map kay Grab kadiskarte, accurate naman ang map ni Grab. So wala tayong magiging problema. Pero kung ikaw ay sanay na sa kalsada at alam mo yung mga daan, much better na dun ka sa mga shortcuts na kung saan ay mapapabilis ka. So katulad nito sa akin kadiskarte, since alam ko ang daan, meron akong shortcut na dinadaanan para mas mabilis ang pagdating ko doon sa aking pasahero. Dito sa ating Grab app mga kadiskarte ay meron kang makikita na ito, yung arrive. So hanggat hindi ka nakakarating doon sa passenger, wag mong pipindutin yan. So once makarating tayo doon sa ating pick up location, ay dapat pindutin mo na siya kaagad. Ang reason kadiskarte kung bakit kailangan mapindot mo na yung arrive is meron kasi tayong tinatawag na 5 minutes na waiting time, na kapag si passenger ay hindi dumating within that 5 minutes, as long as nandun ka sa pick up location, make sure nandun ka sa pick up location, ay may option ka. Option lang yun may option ka to cancel the booking at pwede yung ma-declare na no-show. At for the no-show kadiskarte, meron tayong natatanggap na compensation na 50 pesos for the no-show na hindi dumating yung passenger. So, syempre kasi 'di ba, naggas ka na, nakarating ka na dun sa location. O, depende kung gaano pa kalayo ang pick up, minsan 1 to 2 kilometers up to 3 kilometers. Syempre, meron tayong compensation for doing the effort of going to that pick up location. Another thing mga kadiskarte, so kapag naka-online ka, syempre, nakikita mo dito, ito, meron dito nakalagay na green button na yan. Ang ibig sabihin yan, kadiskarte, ikaw ay naka-online. Ibig sabihin, kapag ka-drop mo ng passenger mo sa drop-off location niya, pwede ka nang makatanggap. Or before ka palang makarating doon sa drop-off location, makakatanggap ka na ng another booking. Ngayon, kung ayaw mo ng ganon, kung ayaw mo ng dire-diretso na nakakatanggap ng booking, pwede kang mag-offline during sa biyahe. Okay. So, para to sa mga bago lang na ayaw nilang natataranta habang dinadrop off pa lang or 1 kilometers away pa lang yung drop off, may papasok na agad na panibagong booking. Kasi tayo mga kadiskarte ay naka-auto accept. So since naka-auto accept tayo, tuloy-tuloy lang ang booking. Hindi mo pa nga nadadrop, may booking na ulit. So kung ayaw mo mangyari yun, pwede mong gawin kadiskarte ay i-off mo muna siya habang nasa biyahe ka. Okay? At mag-on ka na lang kapag ready ka na ulit. Pero may benefit ang palagi naka-online kadiskarte So kung ikaw ay palagi naka-online, say habang nakabiyahe ka, naka-online ng iyong app, for the next 30 minutes ay meron kang 5% rebate or 5% nakikitain for the next booking. Again, for the next booking. So yan ay mag-a-activate sa iyong account kung ikaw ay palaging naka-online. Kasi hindi nagka-count kapag nag-offline ka, nagre-reset yung 30 minutes na tinatawag for the turbo bonus. So yun po ay 5% na additional income kapag all throughout ay naka-auto accept online ang iyong Grab app. Nandito na tayo ngayon sa ating pick up location, kaya ang gagawin natin ay mag-a-arrive na tayo. Yan, pipindutin na natin siya. Ayan, arrive. So, like I said, pipindutin lang yan kapag nakarating ka na sa pick up location. Since nandito na tayo sa pick up, ayan, pwede mo na pindutin yan. At wag mong pipindutin yung pick up kapag hindi pa nakakasakay ang passenger. Hintayin natin na makasakay ang passenger. Okay, wait lang natin siya. Siyempre mag-hazard lang tayo. So yan, wait lang tayo ng passenger natin na makasakay.
Wala pa siya. Okay. Ayan. Dito na sila. So ayan, pwede na tayong mag-pick up. Doon na lang kuya sa harap ng ano, ng Conquest. Dito po. Sa pinakaharap po. Opo. No. Diyan ka na yan ha? Thank you po. Iwan na po yung isa. Mommy, stay here. You wanna stay here? We stay here. Di ba you don't like the room? Thank you po. Ay, Salamat po. ano mamati? Chinelas mo. Thank you kuya. Thank you po. So that's it mga kadiskarte. Ayan, na-drop na natin ang ating passenger. So kapag na-drop na ang passenger, ang susunod na gagawin, syempre, dito sa app, makikita nyo itong drop off. Pindutin nyo lang itong drop off. At masuswipe nyo dito. Ang total nito, ito yung pinaka-gross. So isa-swipe nyo lang ito, confirm payment. Yan. At tapos na ang booking mo. Okay na. So i-rate mo sila 5 star. That's it. Okay na. So nakatanggap ka na ng booking, naka-pick up at nakapag-drop off ka na ng passenger. Ganun lang po kumuha ng first booking. Sana on your first day ay makarami ka ng booking. At syempre, wag mong kakalimutan na mag-ingat palagi. Palagi lang maging aware sa paligid, lalo na kung babiyahe ka ng gabi. Kung nagustuhan mo ang video na ito, wag kakalimutan na mag-subscribe at i-hit ang notification bell para updated ka sa lahat ng ating mga uploads. Maraming salamat sa panonood. Ako si Ards at ako ang inyong Kadiskarte. See you next time and God bless you.